Kaya bilib po ako sa isang tao na ito. Bilib ako sa isang adik. Adik talaga. Oo, adik talaga. Kaya patuplok muna. Hello, Bitgan. Salamat sa pakulay. Kilala po yun ninyo yung isang adik? Hindi yung sa baba nyo, ha? Ba't budlat din mata niya? Bungi pa. Bilib ho ako sa isang adik, guys. Dahil umamin siya na siya ay isang adik. Pero yung sa Palasyo de Polvoron, ayaw umamin na siya ay adik. Kahit magpatanggal ng buhok, ayaw talaga na. Hello, Corazon Takahasi, magandang gabi ako sa inyo. Bilib ako sa isang adik na aminado siyang adik. Panoorin niyo po yung adik na ito. Bilib ako sa kanya. Oh. Dating adik, dating pusher. Salamat sa Panginoong Diyos dahil dumating si Tatay Digong, nagbago ang buhay ko. Ngayon, okay na ako. To God be the glory. Oh, narinig niyo? Oh, dating adik, dating pusher. Nabago ni Tatay Digong. Oh, to God be glory. Nagrally mag-isa dyan sa Aranita Square sa Monumento. ICC, bring back our President Duterte. Palakpakan nga natin itong taong ito. Sana napanood ito ng ICC. Sana napanood ito ng mga buang ng mga Pilipino na galit kay Tatay Digong. Adik kayo? Ito adik, aminadong adik. Nagpasalamat kay Tatay Digong dahil nabago ang kanyang buhay sa pagiging adik. Ayaw nyo to? Ano, magsinghot tayong lahat ng utot ng demonyo? Tapahiya kayo dito, International Criminal Court. Lahat ng mga adik na nabago, magsilabasan kayo. Huwag kayong suminghot pag lumabas buang. Sumama kayo sa taong ito. Mag-rally kayo. Magpasalamat din kayo kagaya niya. Magpasalamat kayo kay Tatay Digong dahil nabago kayo. Yung mga OFW, nabibitay na sana, na iniligtas ni Tatay Digong, nasan kayo? Suklian nyo naman yung ginawa ni Tatay Digong sa inyo. Na kung hindi dahil kay Tatay Digong, binibitay na kayo ngayon. Samahan nyo. Ako po'y nananawagan sa mga Pilipino, kagaya itong adik na ito, aminado siya na nabago ang buhay niya sa pagiging adik dahil kay Tatay Digong. Sana ganun din po kayo, yung mga naligtas sa bingit ng kamatayan. This is the time yung suklian po ninyo si Tatay Digong. Kaya saludo ako dito sa taong ito. Dahil siya mismo aminado, adik ako, pero nabago ang buhay ko dahil kay Tatay Digong. Ano, Trillanes? La Victoria Donato, magandang gabi sa inyo. Ito, ulitin natin. Pakinggan nyo. Dating adik, dating pusher. Salamat sa Panginoong Diyos dahil dumating si Tatay Digong, nagbago ang buhay ko. Ngayon, okay na ako. To God be the glory. Isipin mo yon. Salamat kay Tatay Digong na dumating siya. Nabago ako. Dahil kay Tatay Digong. Diyos ko. Sabi ni Ken Patrick, may kapatid din akong adik, nagbago bisda. Kaya sana mag-testimonya ho tayo. Sana, maliit lang ito na bagay guys, itong ginawa ni Sir. Pero ito ay buhay na patunay, buhay na witness, na siya ay nabago dahil kay Tatay Digong sa pagiging adik. Nagbago ang buhay niya because of war on drugs ni former President Rodrigo Roa Duterte. At marami pa ho yan. Kwentong ganyan, hindi lang siya. Meron ako kanina, nakausap.
Yung kanyang kapatid din. Yung kanyang kapatid. Kaya noon, galit sila kay Tatay Digong nung tumakbo sa pagkapresidente. Hindi nila binuto si Duterte. Kasi natakot. Ngayon, nung nanalo si Tatay Digong, yung kanyang kapatid na adik, nagbago. Nagbago. Kagaya dito. 6 years nagbago. At hindi na talaga adik. So ngayon, wala na si Duterte, nalungkot sila. Kasi baka daw biglang babalik. Kasi wala na si Digong. Sabi ko, kung talagang hindi na siya adik, 6 na taon naman na yun, so hindi na yan babalik. Ang problema, naglipana naman ng pulburon ngayon. Yun ang nakakatakot. Marie Flores, maraming salamat sa pakulay. Sana ho, merong ganito. Sana tol kayo tol, mga dating adik tol, gumawa ho kayo ng programa. Nakapanood man ako, napanood mo ako ngayon. Kontak mo ako, i-cover ko kayo. Mag-rally kayo, puro dating adik na nabago ni Tatay Digong at magkaroon kayo ng testimonya bawat isa or i-upload nyo sa mga Facebook. Kailangan po natin marinig tayo ng mga animal na mga demonyo eh. Kasi pag hindi ho tayo mag-iingay na mga nang-ambunan ng kamay na bakal ni Tatay Digong, eh, di talaga wala po talagang mangyayari. Kaya kailangan mag-ingay. Ang una nating hakbang, dito, ibalik si Tatay Digong. At ngayong Mayo 12, iboto natin yung tamang tao. Iboto natin yung Team Duterte. Siya, pero ang daming umangal. Masyado daw disiplinaryan, masyadong matapang. Ang title ng kanta na to, Tunay na Laya. Nung kinanta ko kay Tatay Digong to, lumuha siya. Hindi ito masyadong kilala. Pero ang pinto ba, ang pintuan ba, pag walang bisagra, bubukas ba yan? Hindi. It swings freely dahil may bisagra. Parang tao, we are free because of the laws. Tunay na laya. Kay tagal na natin hiwa-hiwalay. Kampi-kampi, away-away. Tingnan nyo nangyayari. Tingnan nyong tunay ang buhay ng masa, malayo pa sa malaya. Malaya ba tayo ngayon? Kay tagal pa natin magsasama-sama. Simula pa lamang, kumbaga sa drama. Ang kinabukasan gaganda ang kulay kung sang-ayon tayo sa tunay na kalayaan. Pinaglalaban ang kalayaan, may kabayaran. Nararapat lumaban isang pinuno, ang sukli ng bayan, masunuring puso. Kung sabay-sabay nating mahalin ang tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na laya. Tunay na laya. Tunay na laya. Pilipinas, Duterte! Duterte! Duterte!
Ako po si Jimmy Bondok at ito po ang wakas ng aking palatuntunan para sa inyo. Paki-listen lang dito PDP Laban Straight, PDP Laban, PDP Laban Straight, PDP Laban Straight, PDP Laban. Sige, pakinggan nyo. Bumili ka na ng suka, linisin ang tanso, ibalik sa bayan ang talino at puso. Ito ang tunay na Duterte. Bumili siya ng 9 may asim, totoong magsisilbi. Bondok, Pato, Bongo, Hilo, Marcoleta at Lampino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Doc Mata! 10, 22 at 28, 30, 34 at 38, 53, 56 at 58, PDP Laban Straight, PDP Laban Straight, PDP Laban Straight, PDP Laban Straight, PDP Laban, PDP Laban Straight, PDP Laban Straight, PDP Laban Straight, PDP Laban sa Duterte 9. 10 na yan. Iwanan sa Duterte 9. Magdadamayan, Duterte 9. Para sa mamamayan. PDP Laban Sa Duterte 9. Walang iwanan sa Duterte 9. Magdadamayan, Duterte 9. para sa mamamayan. PDP Laban Duterte 10! Galing!